yung ating gulay. So yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So hindi po siya overcooked. So like a Hellcat. So tara na guys, i-harvest na po natin ang ating mga garlic leaves. So yan guys, gugupitin ko lang po siya. So yan, then lagyan na natin sa ating basin. So itong part na to. So ayan. Tapos ito ulit. So ayan. So ito ulit. So 'di ba, ang sarap mag-harvest yung sarili mong halaman. So ba, nakakatuwa. Tinanim ko lang yan last month pero tignan mo, hina-harvest na po natin. So in short, napapakinabangan na po natin ng ating mga tinanim. So yan guys, yan na po ang ating mga dahon ng garlic. So na-harvest na po natin sila. So yan guys, andito na po sila. So 'di ba, ang dami po nila guys. So at least 'di ba, nakatipid po tayo. At the same time, yung pinaghirapan nating tinanim, although hindi naman siya ganun kahirap itanim, ay napakinabangan na natin. So nakatipid na tayo. At the same time, itong garlic na to ay very nutritious pa. So, di ba? So, pwede na po natin silang lutuin. So, yan guys, huhugasan na po natin ang ating mga onion and garlic leaves. So, guys, pwede po kayong gumamit ng baking soda. So, just dissolve yung 1 tablespoon ng baking soda sa 1 litrong tubig. And then, i-shake nyo lang yung container na yon na may kasamang baking soda at water. So, pwede nyo po siyang gamitin na pang-rinse or pang-wash sa ating mga vegetables nang sa ganon, matanggal natin yung mga dirt or yung mga wax residues na pwedeng meron sa inyong mga nabili yung mga gulay na hindi kayang tanggalin ng tubig lang. So, another tip po yun guys. So, syempre sa mga paghugas natin ng mga vegetables, make sure mahugasan po natin ng mabuti yan. So, diba? At least, diba, safe talaga siyang kainin kasi alam natin, masustansya siya kung hindi naman siya nahugasan ng maayos. So, may mga dumi-dumi siya. Syempre, parang hindi naman kaaya-ayang ipakain yun sa ating mga pamilya. So, yan guys. Hopefully, may natutunan na naman po kayong tip ngayon. So, ang iba naman kasi, may mga nakikita rin ako yung iba, ginagamit nila vinegar. Yung iba naman, asin. So, nasa inyo na lang po yan kung ano yung preferred nyo or choice nyo na way para mahugasan nyo or ma-rinse nyo yung mga vegetable. So, here's our ingredients. Kailangan po natin dito ng ating sibuyas o yung ating mga onions. So, kailangan din po natin dito ng ating mga chopped garlic o yung ating mga bawang. So, yan guys, gagamit po tayo dito ng ating mga sitaw or yung green beans. String beans. Ayan. Here's yung ating fresh garlic leaves and fresh onion leaves. So, gagamit din tayo dito ng ating pink salmon. So, lahat yan, puro belly part po yan. So, nawash na po natin ng maayos ang ating pink salmon belly. Gagamit din po tayo ng ating toyo. So, soy sauce. At yung ating liquid seasoning. So, I'm sure alam niyo na kung anong liquid seasoning na yan. So, walang iba kundi ang ating Knorr. Oh, I'm sure alam nyo na. So, Knorr. So, gagamit din po tayo dito ng asukal. So, nasa inyo yan kung gusto nyo yung brown sugar, white sugar, kung gaanong kadaming asukal ang gusto nyo ilagay. Kasi depende rin yan kung gaanong kadami nung isda or kung anong puntahin nyo ang ilalagay nyo dyan. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo sobrang tamis, dagdagan nyo. Kung gusto nyo ng ayaw nyo ng matamis, huwag nyo lagyan ng asukal. So, gagamit din po tayo dito ng calamansi or pwede rin kayo gumamit ng mga lemon. So, yan. So, gagamit din po tayo ng ating olive oil or kahit anong oil na meron kayo dyan. So, gagamit din po tayo ng ating ground black pepper.
So yan guys, ang ginawa ko po dyan ay kinombine ko lang po yung 5 tablespoon ng soy sauce. So, dinagayan ko rin po siya ng sugar. So, hinaluan ko rin siya ng kalamansi, yung 2 pirasong kalamansi natin kanina. And sinisond ko rin siya ng paminta. So, hindi ko rin po linagay lahat ng ating garlic leaves. So, konting garlic leaves lang po ang nilagay ko dyan. So, imamarinate po natin yan for 30 minutes. So, kung hindi na po kayo makapag-antay, so pwede rin naman, nasa inyo yan. Kung gusto nyo, 15 minutes. Ayun. So, kung gusto nyo ng mas lasang-lasa, i-overnight nyo na guys. So, nasa inyo na po yan. So, pwede rin kayo gumamit dito ng Sprite, ng lemon juice. So, kumbaga mag-invento na lang kayo guys. Pwede kayo maglagay dyan ng mga kahit anong gusto nyong ilagay. Mga paprika, yung mga powder na ganon. So, tayo, since simple lang ang gagamitin nating mga ingredients, kumbaga readily available na po sa ating mga kusina. So, yung mga chosen na ingredients ko ay mga simple lang. Gaya ng soy sauce, asukal, kalamansi, tsaka paminta. So, yan lang po yung linagay ko dyan. So, diba? Simpleng-simple lang, guys. So, next natin ay magsosote na po tayo. Guys, isosote lang muna po natin ang ating mga garlic or bawang. So, yan guys. Next, pwede na po natin ilagay ang ating mga bawang sibuyas. So, after natin ilagay yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating mga leaves. Yung mga dahon ng garlic at onion. So, yan guys. Then, pwede na po natin isunod ang ating mga sitaw. So, yan guys. Nilagay ko na po yung ating sitaw. So, i-half cook lang po natin yan. And then, maglalagay na rin tayo ng konting nor seasoning. So, yan guys. I-set aside muna po natin siya. I-transfer muna natin siya sa ating lagayan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. So, and then guys, itong marinated nating mga pink salmon belly. So, ipa-fry na po natin. Parang stir fry. So, yun yung pinaggamitan natin kanina. So, may konting mantika yan. So, i-transfer na po natin ang ating mga marinated salmon belly. So, yun guys. Nagyan ko po siya ng mantika. So, parang pipirituin lang po natin sila. Sila talaga na yung ating salmon belly. Yan. You can see naman. And guys, stir fry na po natin. So, pwede na po natin ilagay yung remaining sauce na ginawa natin pang marinade. Para may sabaw po siya. Ilagay, tanggalin mo natin yung mga mantika na yan. So, para hindi po mamantika ang ating dinuto. So, tatanggalin muna natin ang ating mga fish, yung salmon natin. So, transfer natin sa ating lagayan. So, next guys, yung ating marinated sauce. So, yung excess sauce natin or remaining sauce natin. So, medyo pakuluan lang natin konti and then pwede na po nating ilagay ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys, binalik ko lang po ang ating pink salmon belly. So, yan, tinanggal ko yung mga oil niya, yung mga excess oil. Nang sa ganun, hindi po siya mamantika once na kinain po natin. So, and then, medyo palambutin lang po natin konti. Actually, malambot na yan. So, hayaan lang natin ma-absorb nyo yung ating mga seasonings dyan sa minarinate natin. So, halu-haluin lang po natin in low fire. So, yun guys. Then, pwede na po natin ilagay ang ating mga string beans kanina. Kaya, so, hindi ko siya masyadong dinuto. Para hindi siya ma-overcook. So, yun guys. Ayan na po ang ating string beans. So, nasa low fire lang po yan. So, halu-haluin lang po natin guys. Until ma-absorb nung string beans yung lasa nung ating mga marinated na pink salmon tsaka yung sauce natin. So, yan guys. Luto na po ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys. Yan na po ang ating niluto ngayon. So, ang ating pink salmon na ni-stir fry. So, titikman na po natin. So, ang titikman lang muna natin dito, yung ating gulay. So, yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, gaya ng sinabi ko, mahilig po ako dun sa hindi overcook. Kumbaga, half cook na mga gulay. So, next, eto naman. So, eto na. Siyempre, din natin ibabalik dyan.
Malasa po siya and hindi siya ganun kamamantika. Kasi tinanggal po natin yung excess oil niya. So parang inadobo siya, parang ganun yung lasa niya. So hopefully guys, may natutunan na naman po kayo sa aking mga recipe ngayon. So ito pong ating stir fry na pink salmon. So hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerang nanay. Paalam! Like a Hellcat. Like a Hellcat. Yung ating gulay. So yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So hindi po siya overcooked. So Like a Hellcat. So tara na guys, i-harvest na po natin ang ating mga garlic leaves. So yan guys, gugupitin ko lang po siya. So yan, then lagay na natin sa ating basin. So itong part na to. So ayan. Tapos ito ulit. So ayan. So ito ulit. So, 'di ba, ang sarap mag-harvest yung sarili mong halaman. So, ba, nakakatuwa. Tinanim ko lang yan last month pero tignan mo, hina-harvest na po natin. So, in short, napapakinabangan na po natin ng ating mga tinanim. So, yan guys, yan na po ang ating mga dahon ng garlic. So, na-harvest na po natin sila. So, yan guys, andito na po sila. So, 'di ba? Ang dami po nila, guys. So, at least 'di ba, nakatipid po tayo. At the same time, yung pinaghirapan nating tinanim, although hindi naman siya ganun kahirap itanim, ay napakinabangan na natin. So, nakatipid na tayo. At the same time, itong garlic na to ay very nutritious pa. So, 'di ba? So, pwede na po natin silang lutuin. So yan guys, huhugasan na po natin ang ating mga onion and garlic leaves. So guys, pwede po kayong gumamit ng baking soda. So just dissolve yung 1 tablespoon ng baking soda sa 1 litrong tubig. And then i-shake nyo lang yung container na yon na may kasamang baking soda at water. So pwede nyo po siyang gamitin na pang rinse or pang wash sa ating mga vegetables. Nang sa ganon, matanggal natin yung mga dirt or yung mga wax residues na pwedeng meron sa inyong mga nabili nyong mga gulay na hindi kayang tanggalin ng tubig lang. So, another tip po yun guys. So, syempre sa mga paghugas natin ng mga vegetables, make sure mahugasan po natin ng mabuti yan. So, diba? At least, diba, safe talaga siyang kainin kasi alam natin, masustansya siya kung hindi naman siya nahugasan ng maayos. So, may mga dumi-dumi siya. Syempre, parang hindi naman kaaya-ayang ipakain yun sa ating mga pamilya. So, yan guys. Hopefully, may natutunan na naman po kayong tip ngayon. So, ang iba naman kasi, may mga nakikita rin ako yung iba, ginagamit nila vinegar, yung iba naman asin. So, nasa inyo na lang po yan kung ano yung preferred nyo or choice nyo na way para mahugasan nyo or ma-rinse nyo yung mga vegetable. So, here's our ingredients. Kailangan po natin dito ng ating sibuyas o yung ating mga onions. So, kailangan din po natin dito ng ating mga chopped garlic o yung ating mga bawang. So, yan guys, gagamit po tayo dito ng ating mga sitaw or yung green beans. String beans. Ayan. Here's yung ating fresh garlic leaves and fresh onion leaves. So, gagamit din tayo dito ng ating pink salmon. So, lahat yan, puro belly part po yan. So, nawash na po natin ng maayos ang ating pink salmon belly. Gagamit din po tayo ng ating toyo. So, soy sauce. At yung ating liquid seasoning. So, I'm sure alam niyo na kung anong liquid seasoning na yan. So, walang iba kundi ang ating Knorr
I'm sure, alam nyo na. So, nor. So, gagamit din po tayo dito ng asukal. So, nasa inyo yan kung gusto nyo yung brown sugar, white sugar, kung gaanong kadaming asukal ang gusto nyo ilagay. Kasi depende rin yan kung gaanong kadami nung isda or kung ano mong puntahin nyo ang ilalagay nyo dyan. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo sobrang tamis, dagdagan nyo. Kung gusto nyo ayaw nyo ng matamis, huwag nyo lagyan ng asukal. So, gagamit din po tayo dito ng calamansi or pwede rin kayo gumamit ng mga lemon. So, yan. So, gagamit din po tayo ng ating olive oil or kahit anong oil na meron kayo dyan. So, gagamit din po tayo ng ating ground black pepper. So, yan guys. Ang ginawa ko po dyan ay kinombine ko lang po yung 5 tablespoon ng soy sauce. So, dinagayan ko rin po siya ng sugar. So, hinaluan ko rin siya ng kalamansi, yung 2 pirasong kalamansi natin kanina. And sinisond ko rin siya ng paminta. So, hindi ko rin po linagay lahat ng ating garlic leaves. So, konting garlic leaves lang po ang nilagay ko dyan. So, imamarinate po natin yan for 30 minutes. So, kung hindi na po kayo makapag-antay, so pwede rin naman, nasa inyo yan. Kung gusto nyo, 15 minutes. Ayun. So, kung gusto nyo ng mas lasang-lasa, i-overnight nyo na guys. So, nasa inyo na po yan. So, pwede rin kayo gumamit dito ng Sprite, ng lemon juice. So, kumbaga mag-invento na lang kayo guys. Pwede kayo maglagay dyan ng mga kahit anong gusto nyong ilagay. Mga paprika, yung mga powder na ganon. So, tayo, since simple lang ang gagamitin nating mga ingredients, kumbaga readily available na po sa ating mga kusina. So, yung mga chosen na ingredients ko ay mga simple lang. Gaya ng soy sauce, asukal, kalamansi, tsaka paminta. So, yan lang po yung linagay ko dyan. So, diba? Simpleng-simple lang guys. So, next natin ay magsosote na po tayo. Guys, isosote lang muna po natin ang ating mga garlic or bawang. So, yan guys. Next, pwede na po natin ilagay ang ating mga bawang sibuyas. So, after natin ilagay yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating mga leaves. Yung mga dahon ng garlic at onion. So, yan guys. Then, pwede na po natin isunod ang ating mga sitaw. So, yan guys. Nilagay ko na po yung ating sitaw. So, i-half cook lang po natin yan. And then, maglalagay na rin tayo ng konting nor seasoning. So, yan guys, i-set aside muna po natin siya. I-transfer muna natin siya sa ating lagayan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. So, and then guys, itong marinated nating mga pink salmon belly. So, ipa-fry na po natin, parang stir fry. So, yun yung pinaggamitan natin kanina. So, may konting mantika yan. So, i-transfer na po natin ang ating mga marinated salmon belly. So, yun guys, nagyan ko po siya ng mantika. So, parang pipirituin lang po natin sila. Sila talaga na yung ating salmon belly. Ayan. You can see naman. And guys, stir fry na po natin. So, pwede na po natin ilagay yung remaining sauce na ginawa natin pang marinade. Para may sabaw po siya. Ilagay, tanggalin na natin yung mga mantika na yan. So, para hindi po mamantika ang ating dinuto. So, tatanggalin muna natin ang ating mga fish, yung salmon natin. So, transfer natin sa ating lagayan. So, next guys, yung ating marinated sauce. So, yung excess sauce natin or remaining sauce natin. So, medyo pakuluan lang natin konti. And then, pwede na po natin ilagay ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys, binalik ko lang po ang ating pink salmon belly. So, yan. Tinanggal ko yung mga oil niya, yung mga excess oil. Nang sa ganun, hindi po siya mamantika once na kinain po natin. So, and then, medyo palambutin lang po natin konti. Actually, malambot na yan. So, hayaan lang natin ma-absorb nyo yung ating mga seasonings dyan sa minarinate natin. So, halu-haluin lang po natin in low fire. So, yun guys. Then, pwede na po natin ilagay ang ating mga string beans kanina. Kaya, so, hindi ko siya masyadong dinuto. Para hindi siya ma-overcook. So, yan guys, ayan na po ang ating string beans. So, nasa low fire lang po yan. So, halu-haluin lang po natin guys until ma-absorb nung string beans yung lasa nung ating mga marinated na pink salmon tsaka yung sauce natin. So, yan guys, luto na po ang ating stir fry na pink salmon belly.
So yan guys, yan na po ang ating niluto ngayon. So ang ating pink salmon na stir fry. So titikman na po natin. So ang titikman lang muna natin dito, yung ating gulay. So yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, gaya ng sinabi ko, mahilig po ako dun sa hindi overcook. Kumbaga, half-cook na mga gulay. So, next, eto naman. So, eto na. Siyempre, din natin ibabalik dyan. Malasa po siya and hindi siya ganun kamamantika. Kasi tinanggal po natin yung excess oil niya. So, parang inadobo siya. Parang ganun yung lasa niya. So, hopefully guys, may natutunan na naman po kayo sa aking mga recipe ngayon. So, ito pong ating stir fry na pink salmon. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerang nanay. Paalam! Like a Hellcat. Yung ating gulay. So yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So hindi po siya overcook. So Like a Hellcat. So tara na guys, i-harvest na po natin ang ating mga garlic leaves. So yan guys, gugupitin ko lang po siya. So yan, then lagyan na natin sa ating basin. So itong part na to. So ayan. Tapos ito ulit. So yan. So ito ulit. So 'di ba, ang sarap mag-harvest yung sarili mong halaman. So ba, nakakatuwa. Tinanim ko lang yan last month pero tignan mo, hina-harvest na po natin. So in short, napapakinabangan na po natin ng ating mga tinanim. So yan guys, yan na po ang ating mga dahon ng garlic. So na-harvest na po natin sila. So yan guys, andito na po sila. So 'di ba, ang dami po nila guys. So at least 'di ba, nakatipid po tayo. At the same time, yung pinaghirapan nating tinanim, although hindi naman siya ganun kahirap itanim, ay napakinabangan na natin. So nakatipid na tayo. At the same time, itong garlic na to ay very nutritious pa. So, di ba? So, pwede na po natin silang lutuin. So, yan guys, huhugasan na po natin ang ating mga onion and garlic leaf. So, guys, pwede po kayong gumamit ng baking soda. So, just dissolve yung 1 tablespoon ng baking soda sa 1 litrong tubig. And then, i-shake nyo lang yung container na yon na may kasamang baking soda at water. So, pwede nyo po siyang gamitin na pang-rinse or pang-wash sa ating mga vegetables nang sa ganon, matanggal natin yung mga dirt or yung mga wax residues na pwedeng meron sa inyong mga nabili nyong mga gulay na hindi kayang tanggalin ng tubig lang. So, another tip po yun guys. So, syempre sa mga paghugas natin ng mga vegetables, make sure mahugasan po natin ng mabuti yan. So, diba? At least, diba, safe talaga siyang kainin kasi alam natin, masustansya siya kung hindi naman siya nahugasan ng maayos. So, may mga dumi-dumi siya. Siyempre, parang hindi naman kaaya-ayang ipakain yun sa ating mga pamilya. So, yan guys. Hopefully, may natutunan na naman po kayong tip ngayon. So, ang iba naman kasi, may mga nakikita rin ako yung iba, ginagamit nila vinegar. Yung iba naman, asin. So, nasa inyo na lang po yan kung ano yung preferred nyo or choice nyo na way para mahugasan nyo or ma-rinse nyo yung mga vegetable. So, here's our ingredients. Kailangan po natin dito ng ating sibuyas o yung ating mga onions. So, kailangan din po natin dito ng ating mga chopped garlic o yung ating mga bawang.
So yan guys, gagamit po tayo dito ng ating mga sitaw or yung green beans. String beans. Ayan. Ito yung ating fresh garlic leaves and fresh onion leaves. So gagamit din tayo dito ng ating pink salmon. So lahat yan, puro belly part po yan. So nawash na po natin ng maayos ang ating pink salmon belly. Gagamit din po tayo ng ating toyo, so soy sauce, at yung ating liquid seasoning. So, I'm sure alam niyo na kung anong liquid seasoning na yan. So, walang iba kundi ang ating Knorr. Oh, I'm sure alam niyo na. So, Knorr. So, gagamit din po tayo dito ng asukal. So, nasa inyo yan kung gusto niyo yung brown sugar, white sugar, kung gaanong kadaming asukal ang gusto niyo ilagay. Kasi depende rin yan kung gaanong kadami nung isda or kung anong puntahin nyo ang ilalagay nyo dyan. So, depende sa inyo. Kung gusto niyo sobrang tamis, dagdagan nyo. Kung gusto niyo ng ayaw nyo ng matamis, huwag nyo lagyan ng asukal. So, gagamit din po tayo dito ng calamansi or pwede rin kayo gumamit ng mga lemon. So, yan. So, gagamit din po tayo ng ating olive oil or kahit anong oil na meron kayo dyan. So, gagamit din po tayo ng ating ground black pepper. So, yan guys. Ang ginawa ko po dyan ay kinombine ko lang po yung 5 tablespoon ng soy sauce. So, dinagayan ko rin po siya ng sugar. So, hinaluan ko rin siya ng kalamansi, yung 2 pirasong kalamansi natin kanina. And sinisond ko rin siya ng paminta. So, hindi ko rin po linagay lahat ng ating garlic leaves. So, konting garlic leaves lang po ang nilagay ko dyan. So, imamarinate po natin yan for 30 minutes. So, kung hindi na po kayo makapag-antay, so pwede rin naman, nasa inyo yan. Kung gusto nyo, 15 minutes. Ayun. So, kung gusto nyo ng mas lasang-lasa, i-overnight nyo na guys. So, nasa inyo na po yan. So, pwede rin kayo gumamit dito ng Sprite, ng lemon juice. So, kumbaga mag-invento na lang kayo guys. Pwede kayo maglagay dyan ng mga kahit anong gusto nyong ilagay. Mga paprika, yung mga powder na ganon. So, tayo, since simple lang ang gagamitin nating mga ingredients, kumbaga readily available na po sa ating mga kusina. So, yung mga chosen na ingredients ko ay mga simple lang. Gaya ng soy sauce, asukal, kalamansi, tsaka paminta. So, yan lang po yung linagay ko dyan. So, diba? Simpleng-simple lang guys. So, next natin ay magsosote na po tayo. Guys, isosote lang muna po natin ang ating mga garlic or bawang. So, yan guys. Next, pwede na po natin ilagay ang ating mga bawang sibuyas. So, after natin ilagay yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating mga leaves. Yung mga dahon ng garlic at onion. So, yan guys. Then, pwede na po natin isunod ang ating mga sitaw. So, yan guys. Nilagay ko na po yung ating sitaw. So, i-half cook lang po natin yan. And then, maglalagay na rin tayo ng konting Knorr seasoning. So, yan guys, i-set aside muna po natin siya. I-transfer muna natin siya sa ating lagayan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. So, and then guys, itong marinated nating mga pink salmon belly. So, ipa-fry na po natin, parang stir fry. So, yun yung pinaggamitan natin kanina. So, may konting mantika yan. So, i-transfer na po natin ang ating mga marinated salmon belly. So, yun guys, nagyan ko po siya ng mantika. So, parang pipirituin lang po natin sila. Sila talaga na yung ating salmon belly. Ayan. You can see naman. And guys, stir fry na po natin. So, pwede na po natin ilagay yung remaining sauce na ginawa natin pang marinade. Para may sabaw po siya. Ilagay, tanggalin mo natin yung mga mantika na yan. So, para hindi po mamantika ang ating dinuto. So, tatanggalin muna natin ang ating mga fish, yung salmon natin. So, transfer natin sa ating lagayan. So, next guys, yung ating marinated sauce. So, yung excess sauce natin or remaining sauce natin. So, medyo pakuluan lang natin konti. And then, pwede na po natin ilagay ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys, binalik ko lang po ang ating pink salmon belly. So, yan. Tinanggal ko yung mga oil niya, yung mga excess oil. Nang sa ganun, hindi po siya mamantika once na kinain po natin.
So, and then, medyo palambutin lang po natin konti. Actually, malambot na yan. So, hayaan lang natin ma-absorb nyo yung ating mga seasonings dyan sa minarinate natin. So, halu-haluin lang po natin in low fire. So, yun guys. Then, pwede na po natin ilagay ang ating mga string beans kanina. Kaya, so, hindi ko siya masyadong linuto. Para hindi siya ma-overcook. So, yun guys. Ayan na po ang ating string beans. So, nasa low fire lang po yan. So, halu-haluin lang po natin guys until ma-absorb nung string beans yung lasa nung ating mga marinated na pink salmon tsaka yung sauce natin. So, yan guys. Luto na po ang ating stir-fry na pink salmon belly. So, yan guys. Yan na po ang ating niluto ngayon. So, ang ating pink salmon na stir-fry. So, titikman na po natin. So, ang titikman lang muna natin dito, yung ating gulay. So, yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, gaya ng sinabi ko, mahilig po ako dun sa hindi overcook, kumbaga half-cook na mga gulay. So, next, eto naman. So, eto na. Siyempre, din natin ibabalik dyan. Malasa po siya and hindi siya ganun kamamantika. Kasi tinanggal po natin yung excess oil niya. So, parang inadobo siya. Parang ganun yung lasa niya. So, hopefully guys, may natutunan na naman po kayo sa aking mga recipe ngayon. So, ito pong ating stir-fry na pink salmon. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerang nanay. Paalam! Like a Hellcat! Yung ating gulay. So, yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, like a Hellcat! So, tara na guys, i-harvest na po natin ang ating mga garlic leaves. So, yan guys, gugupitin ko lang po siya. So, yan. Then, lagyan na natin sa ating basin. So, itong part na to. So, ayan. Tapos, ito ulit. So, ayan. So, ito ulit. So, diba, ang sarap mag-harvest, yung sarili mong halaman. So, ba, nakakatuwa. Tinanim ko lang yan last month, pero tignan mo, hina-harvest na po natin. So, in short, napapakinabangan na po natin ng ating mga tinanim. So, yan guys. Yan na po ang ating mga dahon ng garlic. So, na-harvest na po natin sila. So, yan guys. Andito na po sila. So, diba? Ang dami po nila guys. So, at least, diba? Nakatipid po tayo. At the same time, yung pinaghirapan nating tinanim, although hindi naman siya ganun kahirap itanim, ay napakinabangan na natin. So, nakatipid na tayo. At the same time, itong garlic na to ay very nutritious pa. So, diba? So, pwede na po natin silang lutuin. So, yan guys. Huhugasan na po natin ang ating mga onion and garlic leaf. So, guys, pwede po kayong gumamit ng baking soda. So, just dissolve yung 1 tablespoon ng baking soda sa 1 litrong tubig. And then, i-shake nyo lang yung container na yon na may kasamang baking soda at water. So, pwede nyo po siyang gamitin na pang-rinse or pang-wash sa ating mga vegetables nang sa ganon, matanggal natin yung mga dirt or yung mga wax residues na pwedeng meron sa inyong mga nabili nyong mga gulay na hindi kayang tanggalin ng tubig lang. So, another tip po yun guys. So, syempre sa mga paghugas natin ng mga vegetables, make sure mahugasan po natin ng mabuti yan. So, diba? At least, diba, safe talaga siyang kainin kasi
alam natin, masustansya siya kung hindi naman siya nahugasan ng maayos. So, may mga dumi-dumi siya. Syempre, parang hindi naman kaaya-ayang ipakain yun sa ating mga pamilya. So, yan guys. Hopefully, may natutunan na naman po kayong tip ngayon. So, ang iba naman kasi, may mga nakikita rin ako yung iba, ginagamit nila vinegar. Yung iba naman, asin. So, nasa inyo na lang po yan kung ano yung preferred nyo or choice nyo na way para mahugasan nyo or ma-rinse nyo yung mga vegetable. So, here's our ingredients. Kailangan po natin dito ng ating sibuyas o yung ating mga onions. So, kailangan din po natin dito ng ating mga chopped garlic o yung ating mga bawang. So, yan guys, gagamit po tayo dito ng ating mga sitaw or yung green beans. String beans. Ayan. Ito yung ating fresh garlic leaves and fresh onion leaves. So, gagamit din tayo dito ng ating pink salmon. So, lahat yan, puro belly part po yan. So, nawash na po natin ng maayos ang ating pink salmon belly. Gagamit din po tayo ng ating toyo. So, soy sauce. At yung ating liquid seasoning. So, I'm sure alam niyo na kung anong liquid seasoning na yan. So, walang iba kundi ang ating Knorr. I'm sure alam niyo na. So, Knorr. So, gagamit din po tayo dito ng asukal. So, nasa inyo yan kung gusto niyo yung brown sugar, white sugar, kung gaanong kadaming asukal ang gusto niyo ilagay. Kasi depende rin yan kung gaanong kadami nung isda or kung anong puntahin nyo ang ilalagay nyo dyan. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo sobrang tamis, dagdagan nyo. Kung gusto nyo ng ayaw nyo ng matamis, huwag nyo lagyan ng asukal. So, gagamit din po tayo dito ng calamansi or pwede rin kayo gumamit ng mga lemon. So, yan. So, gagamit din po tayo ng ating olive oil or kahit anong oil na meron kayo dyan. So, gagamit din po tayo ng ating ground black pepper. So, yan guys. Ang ginawa ko po dyan ay kinombine ko lang po yung 5 tablespoon ng soy sauce. So, dinagayan ko rin po siya ng sugar. So, hinaluan ko rin siya ng kalamansi, yung 2 pirasong kalamansi natin kanina. And sinisond ko rin siya ng paminta. So, hindi ko rin po linagay lahat ng ating garlic leaves. So, konting garlic leaves lang po ang nilagay ko dyan. So, imamarinate po natin yan for 30 minutes. So, kung hindi na po kayo makapag-antay, so pwede rin naman, nasa inyo yan. Kung gusto nyo, 15 minutes. Ayun. So, kung gusto nyo ng mas lasang-lasa, i-overnight nyo na guys. So, nasa inyo na po yan. So, pwede rin kayo gumamit dito ng Sprite, ng lemon juice. So, kumbaga mag-invento na lang kayo guys. Pwede kayo maglagay dyan ng mga kahit anong gusto nyong ilagay. Mga paprika, yung mga powder na ganon. So, tayo, since simple lang ang gagamitin nating mga ingredients, kumbaga readily available na po sa ating mga kusina. So, yung mga chosen na ingredients ko ay mga simple lang. Gaya ng soy sauce, asukal, kalamansi, tsaka paminta. So, yan lang po yung linagay ko dyan. So, diba? Simpleng-simple lang guys. So, next natin ay magsosote na po tayo. Guys, isosote lang muna po natin ang ating mga garlic or bawang. So, yan guys. Next, pwede na po natin ilagay ang ating mga bawang sibuyas. So, after natin ilagay yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating mga leaves. Yung mga dahon ng garlic at onion. So, yan guys. Then, pwede na po natin isunod ang ating mga sitaw. So, yan guys. Nilagay ko na po yung ating sitaw. So, i-half cook lang po natin yan. And then, maglalagay na rin tayo ng konting Knorr seasoning. So, yan guys, i-set aside muna po natin siya. I-transfer muna natin siya sa ating lagayan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. So, and then guys, itong marinated nating mga pink salmon belly. So, ipa-fry na po natin, parang stir fry. So, yun yung pinaggamitan natin kanina. So, may konting mantika yan. So, i-transfer na po natin ang ating mga marinated salmon belly. So, yun guys, nagyan ko po siya ng mantika. So, parang pipirituin lang po natin sila. Sila talaga na yung ating salmon belly. Ayan. You can see naman.
And guys, stir fry na po natin. So, pwede na po natin ilagay yung remaining sauce na ginawa natin pang marinade. Para may sabaw po siya. Ilagay, tanggalin mo natin yung mga mantika na yan. So, para hindi po mamantika ang ating dinuto. So, tatanggalin muna natin ang ating mga fish, yung salmon natin. So, transfer natin sa ating lagayan. So, next guys, yung ating marinated sauce. So, yung excess sauce natin or remaining sauce natin. So, medyo pakuluan lang natin konti and then pwede na po natin ilagay ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys, binalik ko lang po ang ating pink salmon belly. So, yan, tinanggal ko yung mga oil niya, yung mga excess oil. Nang sa ganun, hindi po siya mamantika once na kinain po natin. So, and then, medyo palambutin lang po natin konti. Actually, malambot na yan. So, hayaan lang natin ma-absorb nyo yung ating mga seasonings dyan sa minarinate natin. So, halu-haluin lang po natin in low fire. So, yun guys. Then, pwede na po natin ilagay ang ating mga string beans kanina. Kaya, so, hindi ko siya masyadong dinuto. Para hindi siya ma-overcook. So, yun guys. Ayan na po ang ating string beans. So, nasa low fire lang po yan. So, halu-haluin lang po natin guys. Until ma-absorb nung string beans yung lasa nung ating mga marinated na pink salmon tsaka yung sauce natin. So, yan guys, luto na po ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys, yan na po ang ating niluto ngayon. So, ang ating pink salmon na stir fry. So, titikman na po natin. So, ang titikman lang muna natin dito, yung ating gulay. So, yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, gaya ng sinabi ko, mahilig po ako dun sa hindi overcook. Kumbaga, half-cook na mga gulay. So, next, eto naman. So, eto na. Siyempre, din natin ibabalik dyan. Malasa po siya and hindi siya ganun kamamantika. Kasi tinanggal po natin yung excess oil niya. So, parang inadobo siya. Parang ganun yung lasa niya. So, hopefully guys, may natutunan na naman po kayo sa aking mga recipe ngayon. So, ito pong ating stir fry na pink salmon. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerang nanay. Paalam! Like a Hellcat. Yung ating gulay. So yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So hindi po siya overcook. So like a Hellcat. So tara na guys, i-harvest na po natin ang ating mga garlic leaves. So yan guys, gugupitin ko lang po siya. So yan, then lagay na natin sa ating basin. So itong part na to. So ayan. Tapos ito ulit. So ayan. So ito ulit. So, 'di ba, ang sarap mag-harvest yung sarili mong halaman. So, ba, nakakatuwa. Tinanim ko lang yan last month pero tignan mo, hina-harvest na po natin. So, in short, napapakinabangan na po natin ng ating mga tinanim. So, yan guys, yan na po ang ating mga dahon ng garlic. So, na-harvest na po natin sila. So, yan guys, andito na po sila. So, 'di ba? Ang dami po nila, guys. So, at least 'di ba, nakatipid po tayo. At the same time, yung pinaghirapan nating tinanim, although hindi naman siya ganun kahirap itanim, ay napakinabangan na natin. So, nakatipid na tayo. At the same time, itong garlic na to ay very nutritious pa. So, 'di ba? So, pwede na po natin silang lutuin. So,
So yan guys, huhugasan na po natin ang ating mga onion and garlic leaves. So guys, pwede po kayong gumamit ng baking soda. So just dissolve yung 1 tablespoon ng baking soda sa 1 litrong tubig. And then i-shake nyo lang yung container na yon na may kasamang baking soda at water. So pwede nyo po siyang gamitin na pang rinse or pang wash sa ating mga vegetables nang sa ganon matanggal natin yung mga dirt or yung mga wax residues na pwedeng meron sa inyong mga nabili yung mga gulay na hindi kayang tanggalin ng tubig lang. So another tip po yun guys. So syempre sa mga paghugas natin ng mga vegetables, make sure mahugasan po natin ng mabuti yan. So diba, at least diba safe talaga siyang kainin kasi alam natin, masustansya siya kung hindi naman siya nahugasan ng maayos. So, may mga dumi-dumi siya. Siyempre, parang hindi naman kaaya-ayang ipakain yun sa ating mga pamilya. So, yan guys. Hopefully, may natutunan na naman po kayong tip ngayon. So, ang iba naman kasi, may mga nakikita rin ako yung iba, ginagamit nila vinegar. Yung iba naman, asin. So, nasa inyo na lang po yan kung ano yung preferred nyo or choice nyo na way para mahugasan nyo or ma-rinse nyo yung mga vegetable. So, here's our ingredients. Kailangan po natin dito ng ating sibuyas o yung ating mga onions. So, kailangan din po natin dito ng ating mga chopped garlic o yung ating mga bawang. So, yan guys, gagamit po tayo dito ng ating mga sitaw or yung green beans. String beans. Ayan. Here's yung ating fresh garlic leaves and fresh onion leaves. So, gagamit din tayo dito ng ating pink salmon. So, lahat yan, puro belly part po yan. So, nawash na po natin ng maayos ang ating pink salmon belly. Gagamit din po tayo ng ating toyo. So, soy sauce. At yung ating liquid seasoning. So, I'm sure alam niyo na kung anong liquid seasoning na yan. So, walang iba kundi ang ating Knorr. I'm sure alam nyo na. So, Knorr. So, gagamit din po tayo dito ng asukal. So, nasa inyo yan kung gusto nyo yung brown sugar, white sugar, kung gaanong kadaming asukal ang gusto nyo ilagay. Kasi depende rin yan kung gaanong kadami nung isda or kung anong puntahin nyo ang ilalagay nyo dyan. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo sobrang tamis, dagdagan nyo. Kung gusto nyo ng ayaw nyo ng matamis, huwag nyo lagyan ng asukal. So, gagamit din po tayo dito ng calamansi or pwede rin kayo gumamit ng mga lemon. So, yan. So, gagamit din po tayo ng ating olive oil or kahit anong oil na meron kayo dyan. So, gagamit din po tayo ng ating ground black pepper. So, yan guys. Ang ginawa ko po dyan ay kinombine ko lang po yung 5 tablespoon ng soy sauce. So, dinagayan ko rin po siya ng sugar. So, hinaluan ko rin siya ng kalamansi, yung 2 pirasong kalamansi natin kanina, and sinisond ko rin siya ng paminta. So, hindi ko rin po linagay lahat ng ating garlic leaves. So, konting garlic leaves lang po ang nilagay ko dyan. So, imamarinate po natin yan for 30 minutes. So, kung hindi na po kayo makapag-antay, so pwede rin naman, nasa inyo yan, kung gusto nyo 15 minutes, ayun. So, kung gusto nyo ng mas lasang-lasa, i-overnight nyo na guys. So, nasa inyo na po yan. So, pwede rin kayo gumamit dito ng Sprite, ng lemon juice. So, kumbaga mag-invento na lang kayo guys. Pwede kayo maglagay dyan ng mga kahit anong gusto nyong ilagay. Mga paprika, yung mga powder na ganon. So, tayo, since simple lang ang gagamitin nating mga ingredients, kumbaga readily available na po sa ating mga kusina. So, yung mga chosen na ingredients ko ay mga simple lang. Gaya ng soy sauce, asukal, calamansi, tsaka paminta. So, yan lang po yung linagay ko dyan. So, diba? Simpleng-simple lang guys. So, next natin ay magsosote na po tayo. Guys, isosote lang muna po natin ang ating mga garlic or bawang. So, yan guys. Next, pwede na po natin ilagay ang ating mga bawang sibuyas. So, after natin ilagay yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating mga leaves. Yung mga dahon ng garlic at onion. So, yan guys. Then, pwede na po natin isunod ang ating mga sitaw. So, yan guys. Nilagay ko na po yung ating sitaw. So, i-half cook lang po natin yan.
And then, maglalagay na rin tayo ng konting nor seasoning. So, yan guys, iset aside muna po natin siya. I-transfer muna natin siya sa ating lagayan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. So, and then guys, itong marinated nating mga pink salmon belly. So, ipa-fry na po natin, parang stir fry. So, yun yung pinaggamitan natin kanina. So, may konting mantika yan. So, i-transfer na po natin ang ating mga marinated salmon belly. So, yun guys, nagyan ko po siya ng mantika. So, parang pipirituin lang po natin sila. Sila talaga na yung ating salmon belly. Ayan. You can see naman. And guys, stir fry na po natin. So, pwede na po natin ilagay yung remaining sauce na ginawa natin pang marinade. Para may sabaw po siya. Ilagay, tanggalin mo natin yung mga mantika na yan. So, para hindi po mamantika ang ating dinuto. So, tatanggalin muna natin ang ating mga fish, yung salmon natin. So, transfer natin sa ating lagayan. So, next guys, yung ating marinated sauce. So, yung excess sauce natin or remaining sauce natin. So, medyo pakuluan lang natin konti and then pwede na po nating ilagay ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys, binalik ko lang po ang ating pink salmon belly. So, yan, tinanggal ko yung mga oil niya, yung mga excess oil. Nang sa ganun, hindi po siya mamantika once na kinain po natin. So, and then, medyo palambutin lang po natin konti. Actually, malambot na yan. So, hayaan lang natin ma-absorb nyo yung ating mga seasonings dyan sa marinate natin. So, halu-haluin lang po natin in low fire. So, yun guys. Then, pwede na po natin ilagay ang ating mga string beans kanina. Kaya, so, hindi ko siya masyadong dinuto. Para hindi siya ma-overcook. So, yun guys. Ayan na po ang ating string beans. So, nasa low fire lang po yan. So, halu-haluin lang po natin guys. Until ma-absorb nung string beans yung lasa nung ating mga marinated na pink salmon tsaka yung sauce natin. So, yan guys, luto na po ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys, yan na po ang ating niluto ngayon. So, ang ating pink salmon na ni-stir fry. So, titikman na po natin. So, ang titikman lang muna natin dito, yung ating gulay. So, yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, gaya ng sinabi ko, mahilig po ako dun sa hindi overcook. Kumbaga, half-cook na mga gulay. So, next, eto naman. So, eto na. Siyempre, din natin ibabalik dyan. Malasa po siya and hindi siya ganun kamamantika. Kasi tinanggal po natin yung excess oil niya. So, parang inadobo siya. Parang ganun yung lasa niya. So, hopefully guys, may natutunan na naman po kayo sa aking mga recipe ngayon. So, ito pong ating stir fry na pink salmon. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerong nanay. Paalam! Like a Hellcat. Yung ating gulay. So, yun guys, titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, Like a Hellcat. So, tara na guys, i-harvest na po natin ang ating mga garlic leaves. So, yan guys, gugupitin ko lang po siya. So, yan. Then, lagay na natin sa ating basin. So, itong part na to. So, ayan. Tapos, ito ulit. So, ayan. So, ito ulit. So, diba, ang sarap mag-harvest, yung sarili mong halaman. So, ba, nakakatuwa. Tinanim ko lang yan last month, pero tignan mo, hina-harvest na po natin.
So, in short, napapakinabangan na po natin ng ating mga tinanim. So, yan guys. Yan na po ang ating mga dahon ng garlic. So, na-harvest na po natin sila. So, yan guys. Andito na po sila. So, diba? Ang dami po nila guys. So, at least, diba? Nakatipid po tayo. At the same time, yung pinaghirapan nating tinanim, although hindi naman siya ganun kahirap itanim, ay napakinabangan na natin. So, nakatipid na tayo. At the same time, itong garlic na to ay very nutritious pa. So, diba? So, pwede na po natin silang lutuin. So, yan guys, huhugasan na po natin ang ating mga onion and garlic dip. So, guys, pwede po kayong gumamit ng baking soda. So, just dissolve yung 1 tablespoon ng baking soda sa 1 litrong tubig. And then, i-shake nyo lang yung container na yon na may kasamang baking soda at water. So, pwede nyo po siyang gamitin na pang-rinse or pang-wash sa ating mga vegetables nang sa ganon, matanggal natin yung mga dirt or yung mga wax residues na pwedeng meron sa inyong mga nabili nyong mga gulay na hindi kayang tanggalin ng tubig lang. So, another tip po yun guys. So, syempre sa mga paghugas natin ng mga vegetables, make sure mahugasan po natin ng mabuti yan. So, diba? At least, diba, safe talaga siyang kainin kasi alam natin, masustansya siya kung hindi naman siya nahugasan ng maayos. So, may mga dumi-dumi siya. Siyempre, parang hindi naman kaaya-ayang ipakain yun sa ating mga pamilya. So, yan guys. Hopefully, may natutunan na naman po kayong tip ngayon. So, ang iba naman kasi, may mga nakikita rin ako yung iba, ginagamit nila vinegar. Yung iba naman, asin. So, nasa inyo na lang po yan kung ano yung preferred nyo or choice nyo na way para mahugasan nyo or ma-rinse nyo yung mga vegetable. So, here's our ingredients. Kailangan po natin dito ng ating sibuyas o yung ating mga onions. So, kailangan din po natin dito ng ating mga chopped garlic o yung ating mga bawang. So, yan guys, gagamit po tayo dito ng ating mga sitaw or yung green beans. String beans. Ayan. Here's yung ating fresh garlic leaves and fresh onion leaves. So, gagamit din tayo dito ng ating pink salmon. So, lahat yan, puro belly part po yan. So, nawash na po natin ng maayos ang ating pink salmon belly. Gagamit din po tayo ng ating toyo. So, soy sauce. At yung ating liquid seasoning. So, I'm sure alam niyo na kung anong liquid seasoning na yan. So, walang iba kundi ang ating Knorr. I'm sure alam nyo na. So, Knorr. So, gagamit din po tayo dito ng asukal. So, nasa inyo yan kung gusto nyo yung brown sugar, white sugar, kung gaanong kadaming asukal ang gusto nyo ilagay. Kasi depende rin yan kung gaanong kadami nung isda or kung anong puntahin nyo ang ilalagay nyo dyan. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo sobrang tamis, dagdagan nyo. Kung gusto nyo ng ayaw nyo ng matamis, huwag nyo lagyan ng asukal. So, gagamit din po tayo dito ng calamansi or pwede rin kayo gumamit ng mga lemon. So, yan. So, gagamit din po tayo ng ating olive oil or kahit anong oil na meron kayo dyan. So, gagamit din po tayo ng ating ground black pepper. So, yan guys. Ang ginawa ko po dyan ay kinombine ko lang po yung 5 tablespoon ng soy sauce. So, dinagayan ko rin po siya ng sugar. So, hinaluan ko rin siya ng kalamansi, yung 2 pirasong kalamansi natin kanina. And sinisond ko rin siya ng paminta. So, hindi ko rin po linagay lahat ng ating garlic leaves. So, konting garlic leaves lang po ang nilagay ko dyan. So, imamarinate po natin yan for 30 minutes. So, kung hindi na po kayo makapag-antay, so pwede rin naman, nasa inyo yan. Kung gusto nyo, 15 minutes. Ayun. So, kung gusto nyo ng mas lasang-lasa, i-overnight nyo na guys. So, nasa inyo na po yan. So, pwede rin kayo gumamit dito ng Sprite, ng lemon juice. So, kumbaga mag-invento na lang kayo guys. Pwede kayo maglagay dyan ng mga kahit anong gusto nyong ilagay. Mga paprika, yung mga powder na ganon. So, tayo, since simple lang ang gagamitin nating mga ingredients, kumbaga readily available na po sa ating mga kusina. So, yung mga chosen
na ingredients ko ay mga simple lang. Gaya ng soy sauce, asukal, kalamansi, tsaka paminta. So, yan lang po yung linagay ko dyan. So, diba? Simpleng-simple lang, guys. So, next natin ay magsosote na po tayo. Guys, isosote lang muna po natin ang ating mga garlic or bawang. So, yan guys. Next, pwede na po natin ilagay ang ating mga bawang sibuyas. So, after natin ilagay yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating mga leaves, yung mga dahon ng garlic at onion. So, yan guys. Then, pwede na po natin isunod ang ating mga sitaw. So, yan guys. Nilagay ko na po yung ating sitaw. So, i-half cook lang po natin yan. And then, maglalagay na rin tayo ng konting nor seasoning. So, yan guys. I-set aside muna po natin siya. I-transfer muna natin siya sa ating lagayan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. So, and then guys, itong marinated nating mga pink salmon belly. So, ipa-fry na po natin. Parang stir fry. So, yun yung pinaggamitan natin kanina. So, may konting mantika yan. So, i-transfer na po natin ang ating mga marinated salmon belly. So, yun guys. Nagyan ko po siya ng mantika. So, parang pipirituin lang po natin sila. Sila talaga na yung ating salmon belly. Ayan. You can see naman. And guys, stir fry na po natin. So, pwede na po natin ilagay yung remaining sauce na ginawa natin pang marinade. Para may sabaw po siya. Ilagay, tanggalin mo natin yung mga mantika na yan. So, para hindi po mamantika ang ating dinuto. So, tatanggalin muna natin ang ating mga fish, yung salmon natin. So, transfer natin sa ating lagayan. So, next guys, yung ating marinated sauce. So, yung excess sauce natin or remaining sauce natin. So, medyo pakuluan lang natin konti. And then, pwede na po natin ilagay ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys. Binalik ko lang po ang ating pink salmon belly. So, yan. Tinanggal ko yung mga oil niya, yung mga excess oil. Nang sa ganun, hindi po siya mamantika once na kinain po natin. So, and then, medyo palambutin lang po natin konti. Actually, malambot na yan. So, hayaan lang natin ma-absorb nyo yung ating mga seasonings dyan sa minarinate natin. So, halu-haluin lang po natin in low fire. So, yun guys. Then, pwede na po natin ilagay ang ating mga string beans kanina. Kaya, so, hindi ko siya masyadong dinuto. Para hindi siya ma-overcook. So, yun guys. Ayan na po ang ating string beans. So, nasa low fire lang po yan. So, halu-haluin lang po natin guys until ma-absorb nung string beans yung lasa nung ating mga marinated na pink salmon tsaka yung sauce natin. So, yan guys. Luto na po ang ating stir fry na pink salmon belly. So, yan guys. Yan na po ang ating niluto ngayon. So, ang ating pink salmon na stir fry. So, titikman na po natin. So, ang titikman lang muna natin dito, yung ating gulay. So, yun guys. Titikman ko po ang ating gulay. Malutong pa rin po yung ating gulay. So, hindi po siya overcook. So, gaya ng sinabi ko, mahilig po ako dun sa hindi overcook, kumbaga half-cook na mga gulay. So, next, eto naman. So, eto na. Siyempre, din natin ibabalik dyan. Malasa po siya and hindi siya ganun kamamantika. Kasi tinanggal po natin yung excess oil niya. So, parang inadobo siya. Parang ganun yung lasa niya. So, hopefully guys, may natutunan na naman po kayo sa aking mga recipe ngayon. So, ito pong ating stir fry na pink salmon. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerang nanay. Paalam! Like a Hellcat.